Ang sabi ng Panginoon sa salita po niya, "There are new every morning, great is thy faithfulness." Tunay nga po na ang Diyos ay tapat po at mabuti sa bawat umaga, sapagkat biniyayaan po tayo ng panibagong lakas at panibagong buhay na nagmumula sa ating Panginoon. Ngayon pong umagang ito ay ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mababasa po natin sa Gawa, chapter 4, verse 24 hanggang 31. Kung meron po kayong mga Bible dyan, ay samahan niyo po ako makibuklat sa inyong sa ating pong bersikulo sa umagang ito. Sa Acts chapter 4, verse 24 hanggang 31. Or sa Tagalog, Gawa 4, verse 24 hanggang 31. Babasahin ko po sa NIV at sa Tagalog po. Ang sabi po niya rito sa verse 24, nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, ng lahat ng nasa mga ito." Verse 25, "Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan?" Verse 26, "Nahahadlang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno, lahat sa laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang." Verse 27, "Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus. Ang lahat ng bagay na dapat mangyari sa itinakda mo noon." And verse 29, "At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita." Verse 30, "Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo nawa na ang pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan." And sa verse 31, sabi niya doon, "Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos." Blessed be the name of the Lord upon the reading of His Word. Ang title po ng mensahe po this morning is Pray for Boldness. Praying for Boldness. Bago po tayo tumuloy po dito sa versikulong ito, ay kung babalikan po natin yung Acts chapter 4 verse 1 to 23, ito po ay tumutukoy doon kila Peter tsaka ni John sa kanilang pangangaral po doon sa isang bayan, na kung saan yung mga tao doon ay galit na galit sapagkat pinapangaral ni John tsaka ni Peter na si Jesus ay muling nabuhay. So yung mga pinunong bayan, galit na galit po sila. Ngunit hindi po nagpatinag yung dalawa, sapagkat andun po ang kanilang paniniwala at pananalig na totoo ang kanilang ipinapangaral, na si Jesus ay muling nabuhay. So sa kanilang pangangaral ay talaga pong napakarami po na nananampalataya nung narinig po nila about kay Jesus. At umabot nga po ng 5,000 katao ang lumapit sa Panginoon at nananampalataya. Ngunit hindi pa rin nagpapigil ang mga pinunong bayan, sapagkat patuloy po nilang inuusig itong dalawang pong si John tsaka si Peter. At humantong na po sa pagkakulong sa kanila dahil sa gusto nilang siilin o pigilan. Pinagbabantaan po sila na huwag nang ipangaral si Jesus na siya'y muling nabuhay. Ngunit hindi po dyan nagpatinag sina Pedro, sapagkat sinagot po sila. Amen? Sinagot po sila ni
Pedro, sa mga pinuno na siyang puspos ng Espiritu Santo, sabi niya sa mga matatanang bayan, sabi niya, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat. So, ibig sabihin, nagkaroon ng miracle doon nung habang sila po ay nangaral patungkol kay Jesus. Yung lumpo na iyon ay gumaling. Nakalakad po siya. So, isang miracle po na nangyari habang po sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, gano'n na lamang galit na galit yung mga pinuno ng bayan at pinakulong po sila. Sa madaling salita, sila po ay nakulong. Ngunit kinabukasan, bago po sila pakawalan, ay binantaan po sila na sinabi po nila na wag na pong ipangaral mahigpit na sinabihan na wag na pong ipangaral ang pangalang Jesus. Kaya ganun po, pero hindi po rin po sila nagpatinag. Kaya nga po, sa versikulong ito, sa umagang ito, meron po akong 5 mahalagang mensahe o aral na pwede po nating mapulot dito sa versikulong ito. Ang unang-una po ay nandito po sa verse 23, makikita po natin dito is about united prayer in times of opposition. First lesson po is united in prayer in times of opposition. Ano pong ibig sabihin po nito? Kung mababasa po natin sa verse 23, ang sabi niyo doon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila ay nagpunta sa mga kasamahan nila at binalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Sa verse 24, nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Yun po, the first instinct na yung mga early believers noon, sila Pablo o sila John, saka Peter, at yung mga iba pang apostoles ng mga early church, ay andun po yung response po nila, hallelujah, nung nakaranas po sila ng persecution, yung pagbabanta, ang response po nila ay magsama-sama. They united in prayer in times of opposition. Nagkasama-sama po sila manalangin at nandun po yung kanilang kagalakan, yung kalakasan, humihingi po sila ng tatag ng loob para po sila ay maipangaral ang salita ng Diyos. That's why yung corporate prayer po natin or sama-sama po nilang panalangin, amen, ito po ay humihingi po sila ng guidance sakat sa ating Panginoon. Ganon din po sa ating application po natin sa ating buhay. When we experience persecutions, when we experience difficulties in our lives, the first instinct, if you are a true believer, the first instinct na gagawin mo is to pray, to talk to God. Sinasangguni mo ang Diyos, humihingi ka ng gabay at patnubay sa Diyos sapagkat alam mo, nagtitiwala ka sa Diyos na kayang-kaya niyang baguhin ang sitwasyon. At kaya kanyang palakasin yung kapangyarihan ng pananalangin po. Amen? Ay nandun po yung kasagutan. Kaya doon po sa verse, doon po sa ating pong united prayer in times of opposition, we believe that yung sama-sama po nating pananalangin, mga magkakapatid sa mga churches, ito ay nagdudulot ito ng makapangyarihan yung prayer in unity to the believers. Napakalakas pong ito. Napakaganda po nito when we face challenges, amen, in any oppositions, o kung tayo po ay criticize dahil sa pangangaral po natin ng salita ng Diyos, ito man sa pamilya, ito man po ay sa trabaho po natin, ito man po ay sa social media kung tayo binabash, amen, we are facing challenges. Pero our response should be turn to God in prayer. Lumapit tayo sa Diyos, humingi po tayo ng paggabay. Hanapin po natin yung kalooban po niya at humingi po tayo ng kalakasan. The strength of the church is found in unity and reliance of God. Sabi nga, the backbone of the church is prayer. The same thing, the strength of the church is, or the strength of the church is found in unity and reliance on God.
So napakaganda po nun na kapag tayo po isama-sama manalangin, especially in facing difficulties, or especially itong nalalapit po nating anibersaryo sa Jesus Lord Church Worldwide, meron pong ibinaba na prayer and fasting. Tayo po isama-samang manalangin because we believe that there is power in unity in prayer. Amen? At pangalawa po doon na pwede po nating matutunan is acknowledging God's sovereignty. Acknowledging God's sovereignty. Amen. Dito po sa verse 24, ito na po yung nagsimula na po silang manalangin. Ang sabi po doon sa verse 24, nang marinig ito, verse 25, I'm sorry. Verse 25, kayo po ang nagsalita. O balik tayo sa 24, sorry. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sabi nila, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Amen. So, they are acknowledging the sovereignty o yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Na siya po yung may control ng lahat ng bagay. Alam po nila, nalalaman po nila na ang Diyos ang may hawak ng sitwasyon. Kaya ganun na lamang kanilang pananalangin, they address to God the sovereignty, yung kapangyarihan ng Diyos, recognizing that God, amen, He created the heavens and the earth and everything in them. Kinikilala po nila na ang Diyos ay may control ng lahat ng kanilang action. May control ng anumang kilos ng oposisyon. Amen? Kaya sa bawat mananampalataya, ganun din po natin, no matter ang circumstances po natin, no matter the circumstances we are facing, ang mga mananampalataya ay nandun yung pagtitiwala po nila sa kapangyarihan ng Diyos na siyang may control ng lahat ng bagay. Ito man po ay sa mga kaaway, ito man po ay sa bang tao, still, God is in control. Amen? Still, God is in control. Kahit na ang mga tao, kung sa tingin mo ay against sa'yo, kahit yung family mo, kahit yung kasamaan mo sa trabaho, and even sa mga social media, whether, kumbaga parang, yung mga tao ay against sa'yo, but remain, stand still on the truth, recognizing that ang pagtitiwala po natin sa Diyos brings peace and confidence in prayer. Kaya nga po, mahalaga po sa isang mananampalataya na kailangan po natin acknowledge ang sovereignty ng ating Diyos na buhay. Amen? At pangatlo po, mabilis lamang po ito. Pangatlo po, boldness in proclaiming the gospel. Boldness in proclaiming the gospel. Amen. Ang sabi po na doon, ang panalangin po nila. Ang sabi niyo dito sa verse 29, ang sabi niyo doon, at ngayon, Panginoon, pinagbabantaan po nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Amen. Sila Peter, tsaka si John, at iba pang mga believers noong panahon ngayon, ang panalangin po nila, instead of asking God to remove the situation, yung pangyayari, yung mga kaaway po nila, instead they're praying to remove the threats or yung banta po nila or humupa ang sitwasyon, they pray. They ask for boldness. They pray for boldness to continue to speak or to share His word to the people on that certain place. Humiling po sila ng kanilang lakas at tapang ng loob para mapatuloy ang misyon na pinagkatiwala ng Diyos sa mga apostoles. They didn't pray for that situation. Amen? To change, hindi po nila pinalangin na mabago yung sitwasyon na yan. But, for the courage, humingi po sila ng tapang, yung katapatan po nila na magawa po nila ang misyon. Amen? Ang misyon na harapin ang kanilang adversities. Dapat po sa ganun po tayo, mga magulang, mga kapatid. Dapat sa isang iglesia, should not pray for the safety and comfort. Hindi lang po natin panalangin, Lord,
protect us. Lord, ingatan mo kami. Lord, kami po ay binabantaan. No. Sabi ng Book of Acts 18 verse 9, do not be silent. Keep on talking. I have so many people in this place. Huwag po tayong matakot mangaral ng salita ng Diyos. Kahit na tayo binabantaan, huwag kang matakot na malaman nila nag-church ka. Huwag kang matakot na meron tayong church. Huwag kang matakot na meron nagbabasa ka at uma-attend ka ng church. Amen? Because ask for boldness to preach the gospel, to share the gospel. You are commanded and we are commanded to preach the gospel to all nations. And even dun sa salita niya sa book of Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you to be strong? Kailangan po tayong maging matapang. Kailangan po tayo magkaroon ng lakas ng loob dahil ang pangako ng Diyos, ako si Yahweh, nasasama sa iyo. Amen? I will be with you. Ang sabi ng Diyos kay Joshua. The same thing po sa atin. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot na malaman ng tao na tayo nag-church. Huwag po tayong matakot na tayo ay Christian. Yes, there is protection. There is assurance of protection ng ating Panginoon. But if you are aligned into the Word of God, into His mission and His will, nothing can come against you. The Bible says, if God is with you, or if God is with us, who can be against us? Wala tayong dapat ikatakot mangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, kinakailangan po na tayo ay magkaroon ng tapang yung boldness to continue spread the gospel. Even it seems difficult or dangerous. It's open now. No need to be afraid. Lumabas ka sa iyong comfort zone. Go and preach the gospel. We are praying for thousands, hundreds of souls to get saved. Sa darating nating anniversary, amen, we are praying for more souls to get saved. But paano ito magkakaroon ng katagumpayan if you are staying in your comfort zone and if you are afraid of preaching the gospel? Pray for boldness to preach the gospel with boldness and with power. Amen? And number 4, the power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Pagkatapos doon, sabi nila po doon sa verse 30, iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa na kami ng kababalaghan. And verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nanghalang salita ng Diyos. Yes, after they pray, they ask for miracles, signs, wonders, and miracles na makagawa po sila. And the Lord, through the power of the Holy Spirit, the Lord grant them these signs, wonders, and power. After they prayed, they're meeting their place, they will be shaken, and they will be filled. Nagkaroon po sila, napuspos po sila ng banal na Espiritu, enabling them to speak the Word of God boldly. Pinuspos sila ng banal na Espiritu para magkaroon ng tapang at lakas ng loob, ipangaral ang salita ng Diyos. Infilling of the Holy Spirit is enabling us to preach the gospel with boldness. Hindi ka pinupuspos ng banal na Espiritu para lang sa sarili mo. No, you are infilled by the Holy Spirit because God has wanted you to go and preach the gospel. Amen? Hindi ka lang pinuspos mo niya, napuspos ka today, this Friday, or today. Pero saan mo ginamit yung kapusposan na yon? Do it or use it to preach, to enable to speak the Word of God to those people who are around you. Because you are empowered to continue the mission of the Lord Jesus Christ here on earth. We are His mouthpiece. We are His ambassadors in this nation, in this world. Tayo po'y kumakatawan sa ating Panginoon sa mundong ito. Then if you do not do your mission, your purpose in this earth,
Ito po ay isang kahiyan sa Panginoon. And number 5, the role of signs and wonders. And the last, the role of signs and wonders. Amen. Kaya nang after po nilang manalangin, they prayed that God would stretch out His hand to heal, perform signs, wonders, and miracles through the name of our Lord Jesus Christ. At doon pa lamang, they sought not only for boldness, but to speak also God's miraculous power to confirm the message of what they preach. Amen. Kapag tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos, kino-confirm ng ating Panginoon ang kapangyarihan at ang katotohanan ng kanyang salita through signs, wonders, and miracles. After the preaching of the Word, the signs and wonders and miracles, naranasan po ng mga taong yon. And this is our desire, our team this month, the signs, wonders, and miracles. After we preach the Word of God, there must be a manifestation sa buhay po natin. Alam niyo kung bakit ginagrant ng Diyos yung manifestation, signs, wonders, nagagaling ka, breakthroughs in our life in order for us to continue to believe on His Word. Amen? To confirm, to believe, to strengthen us. Serve, and miracles, signs, wonders, and miracles serve us a powerful testimonies. Ito po yung nagsisilbing makapangyarihang testimonies. At mas marami pong madadala po natin sa Panginoon if we can see the signs, wonders, and miracles. Today, this morning, we will pray, we will ask God to work extraordinary ways in our lives to confirm His message to the world. Ipakita po natin sa buong mundo na tayo mga Christian, true believers, after we preach, after we share the good news of salvation, there comes the signs, wonders, and miracles. Prove as our testimonies that the God we serve, that the Lord Jesus Christ is alive sa buhay po natin. And that is one of the signs of a true believer, is to confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. Amen? Kaya sa umagang ito, I would like to encourage you, bawat mga magulang, mga kapatid na nasa Zoom, at na mga umaten ng Don't What sa umagang ito, let us pray for boldness to speak the Word of God, to speak His Word to those people na wala pang tamang relationship sa Panginoon. And let us pray. Hallelujah. Habang nakataas ang iyong kamay, let us pray this morning. Father, I pray sa lahat po na nakarinig at sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga tenga sa umaging ito, dalangin ko po sa bawat mga anak mo na sumusubaybay at patuloy na umatin ng 21 days Don't Watch Prayer Revival. I pray that you will fill them with the power of your Holy Spirit. I pray that you will grant them the boldness to speak, to preach the Word of God into all nations, to our house, sa mga bahay-bahay, at sa mga streets, and even sa social media. I pray that you grant them strength and courage to do, hallelujah, not to be silent, but to speak, not to be afraid, because you have already promised us not to leave us, not to forsake us. Lord, we believe in your word, the truthfulness of your word, the power of your word, that we do not ashamed, but we not ashamed, hallelujah, to preach the gospel, because this is the power of God to those who believe, to those who inherit salvation. We know that the Lord of hosts, the angels, you will send them to minister to those who believe, to those who inherit salvation. I pray this morning, God, that no one, wala pong magiging spiritual lazy sa bawat mga anak mo. God, I pray, from this morning, patuloy puspusin mo ang iyong mga anak in the mighty name of Jesus. Today is the day, or today is the starting of the turning point to be boldness to preach the Word of God. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. Praise God, praise God.